that will guide us and will lead us, and He will show us the truth about the Lord Jesus Christ. Ang tawag po dito sa pressure na ito is a moment-by-moment initiative bent on accomplishing your will or God's will? God's will. So, gagawin ng Holy Spirit, sabihin sa'yo, mag-attend ka ng church, magbasa ka ng Bible. Satan sasabihin sa'yo, huwag ka na magbasa ng Bible, hindi mo maintindihan yan. Amen? Kaya nga po, nung dati hindi natin maintindihan yon, pag hinayaan mo, Holy Spirit, magbabasa ako ng Bible ngayon. Tulungan mo naman ako. I ask the Holy Spirit, Father. Sabi natin, Father, in the name of the Lord Jesus Christ, I ask the Holy Spirit to teach me today. Tignan nyo, pag binuksan yung Bible ninyo, marami kayong matutunan. Ay, ito pala yung pinagagawa sa akin ni Lord. Amen? Sa buhay ni Pablo, Pedro, sino man yan, matututo tayo. So, ask the Holy Spirit when you start to read the Bible. Why? Sa Luke 2:121. Yung po mga sumulat ng Bible, minugbo ng Holy Spirit. Hindi po sila mga tao lang. Sila po ay carried along. Sabi rito, above all, you must understand that no prophecy of scriptures came about by the prophets or own interpretation. Actually po, hindi po si Paul ang sumulat sa Galatia. Hindi po si Peter ang sumulat sa mga scattered Christian abroad. No po, ang sabi rito, for prophecy never had its own origin in the will of man. But men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Pero, moved by the Holy Spirit. Kaya po sumulat ng mga Bible, 40 authors po ito. With a span of almost 1,500 years more na nung sinulat yung Genesis to Revelation. But when you read the Bible, wala pong contradiction. When you read the Bible, nakafocus lang po sa isang personality. And that's the Lord Jesus Christ. Genesis 3:15, sinabi na po doon, I will send yung tatapak sa ulo ng ahas. Di po ba? And that's the Lord Jesus Christ, a prophecy. And the Revelation, sabi ron, the King of Kings and the Lord of Lords. Sabi, He will come and He is bringing His gifts with you. Sabi po, Genesis to Revelation, hindi po sila nagko-contradict. Hindi po nag-usap to, hindi nakita sa isang lugar at nagsa pruweba na guided sila ng Holy Spirit. Amen? That's why He left this gift to us. Brothers and sisters, read it. And allow the Holy Spirit to minister to us through this book. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Those who wrote this Bible were carried along by the Holy Spirit, just like being filled. Another is permeation. Permeation is infiltration. Not just guidance, but filling. Amen? Pinupuno. Tulad nito. Nakita niyo po ito? Sarap po niyang sarap niya ilit yung kawali. No? Bagnet. Hallelujah. Amen? Like salt that permeates the meat in order to preserve and flavor it. Pag binagnet mo yan, huwag lang kasama yung kamay ni Sister Cora, amen? Pag binagnet mo yan, lasang-lasa ho yan. Kasi pinasok yan hanggang kaloob-looban ng salt. Amen? The Holy Spirit both preserves and flavor the Christian life. Bakit minsan wala ng flavor? Hindi na akong ganang magbasa ng Bible. Parang tinatamad akong mag-pray. Tinatamad akong mag-church. Amen? Mag-church. Wala na akong mag-praise and worship. Kaya mamaya na lang ako po. Ganun po. Holy Spirit. Gusto mong punuin, mapuno ka. Mabigyan ng flavor at preservation. Hindi lang pong flavor, pero preserve. Na-preserve yung Christian life mo. Trabaho po ng Holy Spirit. Ask Him, fill me right now. Kaya alam niyo po ako, nagpupunta rin ng ganitong gathering every Wednesday. Every Wednesday po, meron kaming gathering. Mga pastor po kasama ko doon. Bago ako pumunta ron, naliligo ako, sabi ko, Holy Spirit, O Lord, sometimes Lord, sabi ko, Lord, the Holy Spirit, meron ka tuturo doon, makuha ko. Alam mo po yung Galatians chapter 1, 15 and 16, hanggang ngayon, nasa utak ko, galing po yun doon sa turo doon. Pastor June Yu, ng Faith Center. Galing po yun doon, nakuha ko. Ako po mo, mga. Kaya hanggang ngayon, dala ko. Kaya ang goal ko ngayon, Lord, hindi ako mag-preach yung mga tao dito tuwing Sunday. Kikilalanin kita para ituturo ko galing sa iyo. At turo ng Holy Spirit. Palakpakan natin ng Panginoon. So itong goal mo lang, kapatid. Magbukas ka ng Bible. Kung tinatamad ka, mas buksan mo yung Bible mo. At sabi mo sa Holy Spirit, bigyan mo naman ng flavor ang pagbabasa ko. At makita nyo, maging fruitful ang pagbabasa niyo. At gusto nyo maging fruitful ang Bible study ninyo, pagbabasa niyo yung Bible, hanapin niyo po yung mga example na dapat gawin. Mga pangit na example na huwag gayahin. Yung mga inuulit na words. Yan po yan, di ba nagturo na ako sa inyo paano magbasa ng Biblia?
Ganun lang po, basahin natin. Basahin natin tulad mo paano kayo nagbabasa ng comics. Sino mahilig magbasa ng comics dito? Lalo na yung mga itutuloy. Bakit naman dito pa? Ano kaya mangyayari kay Pedrong, di po ba? Naku, isang linggo pa ako maghihintay. Aarkila na naman ako sa Mepiati. Tito ay kaya. Di po ba, anak mo niya ako? Ay, ganun tayo. Talaga naman, ito isang buo na, gawa na. Hindi tayo maghihintay na itutuloy. Wakasan po ito. Genesis to Revelation. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen? Sa Holy Spirit, merong flavor na binibigay sa Christian life. That everything they think, they say, and do will reflect the Lord Jesus Christ. So, anong purpose mo magbasa ng Bible? Gusto mong mainganyo magbasa ng Bible? Hanapin mo dyan, Lord, ano ba yung magiging kamukha ko si Kristo? Holy Spirit, tools. Bigyan mo ako ng flavor. And preservation. So, hindi ka mawawala. Hindi ka mawawala. Nakuha niyo po ako? Kasi nakafocus ka sa Holy Spirit. Dahil siya lang magagawin. Napakahalaga mo pala, no? Ng Holy Spirit. Kaya kanina, bago ako magsimula, sabi ko rin sa loob-loob ko, Holy Spirit, mahalaga ka pala kaysa preaching na ito. Kasi hindi nila rin ako maintindihan sa sasabihin ko. Uwi sila ganun din kung hindi ka kikilos. Kaya ngayon po kumikilos ang Holy Spirit sa inyo. Nire-reveal niya si Kristo sa atin. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Next. Like powder juice. Ayan, tang. Grapes, orange, pineapple, manga. Ba't manga? Mango, strawberry, and sweet pongkan. Pongkan, di po ba? Tingnan natin. Like a powder juice poured to a glass of water. Gagawa sana ako, baka maingit kayo pag ininom ko. Hindi na lang po. Dito po, plero means or being filled with the Holy Spirit. Yung pinupuno ka, pag napuno kayo ng grapes, kung baso kayo, napuno kayo, baso ng tubig, nilagyan kayo ng grapes, ano lasa ninyo? Putik? Grapes. Amen? Eh kung orange, lasang grapes po ba? Orange. Kung pineapple, amen? Just juicean daw. Mango, mangga ho, mali spelling, oh. Kasi po sa ano ito ewan ko saan galing, mas lalong pinasarap. Strawberry. Strawberry kulay grapes, pwede po ba yun? Hindi. Ang sabi ko lang mo dito, kung ano yung nilagay sa'yo, magiging kawanis mo. Pupunuin ka ng salita ni Kristo. Ugali ni Kristo. Magiging sino ka? Kamukha ni Kristo. The Holy Spirit wants to flavor the believer's life that He tastes. He tastes exactly like the Lord Jesus Christ. Sino naka-experience na yun? Nilalapitan mo siya ng mga kaopisina niya, kapitbahay niya, para magpa-pray. Nag-experience siya na yan? May problema sa ilalapit. Wala ka naman per ora na babayaran ka, parang counselor. Pupuntahan ka, malayo ka na, te-text ka pa. Nasa abroad na, mag-i-email pa sa'yo. Na-experience na yan? Tapos yung kaopisina mo, umiiyak paglapit mo, nag-pour out na kagad sa'yo ng problema. Kasi yung merong nalalasahan sa'yo yun. May naaamoy sa'yo, amoy grapes ka. Amoy strawberry ka. O amoy Jesus ka. Kasi pinuno ka. Na-experience na yun? Kayo ginagamit, gagamitin mo kayo ng Panginoon. Para, ikaw kasi disciple ni Lord, nakilala mo si Lord, pinuno ka ng salita ng Diyos, kamukha mo na si Kristo, ano mangyayari? Yung mga nangangailangan ng Kristo, nire-represent mo si Kristo. Kaya tawag sa atin, ambassadors. Amen? Salt, light, and perfume. Pinapatotoo natin. Kaya po may kakatok sa bahay niyo, hindi lang para mangutang o maningil. Amen? Kakatok yun kasi minsan may problema. Kailangan ng payo mo. At yung payo bibigay mo hindi galing sa iyo, galing din sa Biblia. Gamitin ka ng Holy Spirit. Meron po ba magpapagamit din sa Holy Spirit pag may kumatok sa kanilang ganon? At alam niyo pong ending noon, kikilala sa Panginoong Jesus. Kasi may naamoy sa iyo. Si Kristo ang naamoy. Acts 4:13, ito po sabi ng mga unbeliever sa mga believers. When someone gets around you, they should feel as though they've been with the Lord Jesus Christ. Why? There is a permeation. There is an infilling. Amoy Kristo ka. Amoy Jesus ka. May mga amoy Jesus po ba rito? Amen. Parang ilan. May mga amoy Jesus dito? Palakpakan natin ang Panginoon. Ito ang sabi kay Peter. When they saw the courage of Peter and John and they realized that they were unschooled. Kasi po ito, mga fishermen Isa natutunan ko rin sa isang seminar, pag ikaw pala ay naging fisherman, at hindi ka naging rabbi, ikaw ay second class. Kasi mga first class, ang gusto mo lahat ng mga magulang, ng mga Hudyong pamilya, lalo ng mga lalaki, yung anak nila ay maging mga Pharisees or rabbi. Mga teacher, pag hindi pumasa dun sa kanilang schooling, meron pong baitang-baitang yon, sabihin sa kanya, hindi ka pwede.
pumili ka na ng ibang kurso. Sabi sa kanya, hindi ka pumasa. So ano po nangyari? Mga fishermen, pero nakita nila, they realized we're unschooled. When they say, hindi dahil mga nag-aaral to si Pedro at saka si John, mga businessmen ito. Business siguro pinag-aralan nila. When they say unschooled, they talk about yung tinuturo doon sa law ng mga Hudyo. Ito ang sabi. They were ordinary men. Sabi rito. They were astonished and they took note. Take note, sabi rito, they took note that these men had been with what? Jesus. Had been with Jesus. Have you been with Jesus? Nakilala mo ba na ba ang Panginoon? Kung kilala mo na, nagiging kamukha mo siya. At nagiging kaamoy mo siya. Nagiging kaugali mo siya. Amen? Dahil yun, makikita yan dyan sa paligid mo. You are like a light. No? You are like a soul. You are like a perfume na maamoy nila. Lalabas at lalabas siya, kapatid. Kaya ang goal mo, makilala mo pa si Kristo, lumalim ka sa Kanya sa tulong ng Holy Spirit, sa salita ng Diyos. Yung kawangis na ito, gagamitin ka. Amen? Bakit tayo nagiging disciple ni Lord? To make more disciples. Bakit natin kinikilala si Kristo? Para ipakilala sa iba. Loving God, knowing Christ, and making Him known. Amen? Pareho po ng ating, from the Bible po yan. May nagsabi, diba, ano yan eh? Sa ganitong church yung word na yan eh. Sabi sa akin, sa Facebook, sabi ko, bro, hindi ko alam eh. Pero alam ko sa Bible yan eh. Loving God, knowing Christ, and making. May nagsabi ko sa akin gano'n, nakita ko na yan sa ibang church ha. Ba't pareho kayo ng goal? Alam mo naman po iba-ibang goal ng church. Ano bang goal ng church? To love God, to know Christ, and make Him known. Kung nakita niyo po sa ibang church yan, kapareho natin yun. Discipleship ang pinupursue. Amen? Talakpakan natin, Lord. Here! Sabi dito, so anong gagawin mo? The more you allow the Holy Spirit to control you, the more you'll be transformed to the likeness of the Lord Jesus Christ. Hindi po gusto nyo ito maging kamukha ni Kristo. Salamat sa mga nagtaas. Kung hindi ka pa sigurado, kapatid, ginawa ka para doon. Kaya kailangan mo i-pursue. You need the Holy Spirit. Why? The Holy Spirit is the Spirit of holiness. So when you ask the Holy Spirit to control you, hindi niyan papariwarayin ng buhay mo. Hindi ka niya tuturuan niya ng mga kamalian. Why? Because He is called the Spirit of what? Holiness, Romans 1:4. And who through the Spirit of holiness was declared with power to be the Son of God by His resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. The Holy Spirit was called the Spirit of holiness. And since the Holy Spirit, amen? Since the Holy Spirit, balikan natin yan. Since the Holy Spirit is the Spirit of holiness, what He will do is to make you holy like the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ, He will transform you in His likeness. But we said in the truth about knowing Christ, the fourth truth is it is a choice. Remember? It is a choice. Una, you are made to know Christ. You are capable of knowing Christ. Pangatlo, ano yung pangatlo? There's benefits in knowing Christ. Maraming benefits. Pang-apat, it is a choice. Pinipili yan. Kaya nga po siguro, marami sa atin dito, 20 years na, ako ay 30 years more na Christian. Amen? Eh, sa Christian life ko ngayon, may mga panahon ko doon, hindi ko pinili na gabayan ako ng Holy Spirit. Ano nangyari sa buhay ko? Yung Christian life ko stagnant. So dapat po kasi, sabi ng Biblia, ang Christian life ay pataas, pataas, pataas. Hindi po pwedeng, okay lang. Pag musta ng Christian life mo? Okay lang. Hindi bumababa, hindi tumataas. Alam niyo po, hindi dapat ganon. Dapat po ito'y pataas. Paano magiging pataas yan? Pastor, ito'y pataas. Kaya mo Holy Spirit. Siya mag-feel sa'yo. Marami po, pag titingnan niyo po, i-graph yung Christian life ko, nung mga unang panahon, pero parang, naging monotonous ang buhay ko. Nakalimot sa Holy Spirit ng konti, o sa Lord. Nawawala, papaba. Ayun, nabato, nagising. Sorry sa word, nabato ka, nagising. Pataas. And praise the Lord, patuloy yung ngayong ginagabay ng Holy Spirit. Dahil nagpaalalay sa Holy Spirit. Nangyari ng Holy Spirit. Ako po ba'y ligtas doon sa bumaba yung Christian life? Yes, inaamin ko sa inyo. May panahon naamin namin Sister Cora. May panahon, nagdidesisyon kami hindi na mag-church. Dahil kami po'y napalipat, napalayo yung church namin, lumipat kami dyan sa Bacoor. Nakita namin na ba? Petit na kami, prenti na kami na hindi umati ng church. Sila Sister Lina, gustong-gusto, meron silang church dito.
Hindi kami na-attend. Naghanap pa kami kung ano ng church. Diba? Alam niyo, one time ginising kami pareho. Sabi namin, hindi pwede sa atin ito. Pastor Ipe, Sister Cora, na-experience yan? Oo, bakit po? Hindi namin hinayaan Holy Spirit eh. Ako mag-control sa amin, yung sarili namin na nag-control eh. So, pwede mangyari sa ating lahat? Opo. Pinipili kasi na makilala si Kristo. Ang para pagpili, paano, Pastor Ipe? You let the Holy Spirit fully control you. Amen. And that time, nung nangyari, nag-decision kami, we joined a church. You can never be a Christian pag hindi ka nag-join at nag-commit sa isang church. Sa yung Bible ninyo. Dahil po naging Christian, parte ng isang local church. You can never be a part of an internet church. Mahirap po yun. Kasi po may internet church na. Dagdag lang po yun. You need a local church where you can be part of it as a family. Ang local church mo ngayon, kung kinukonsider mo itong local church, join us in knowing Christ. Amen? Amen? You let the Holy Spirit fully control your life. You will never be effective in knowing Christ if you don't have a congregation like yung meron tayo ngayon. Amen? Napaka-ano po yun. Napaka-basic po yun. Open your Bible. Wala pong Christian dito sa Bible o tumanggap sa Panginoon na hindi sila naging part ng church. Kaya nga po merong Jerusalem Church. Kilala niyo po ang pastor? Si James, kapatid, half-brother ni Lord Jesus Christ. Merong Galatian Church. Merong Ephesian Church. Ang pastor? Kilala niyo po ang pastor ng Ephesian Church? Si Paul, Timothy, John the Beloved. Mga bigating pastor. Pumunta ko kayo sa Ephesus ngayon. Nasaan po Ephesus? Sa Turkey. Marami po bang Christian doon? Nawala yung Church of Ephesus. Why? Because they left their first love. Yung pong church na binabanggit sa Revelation, nawala po yun. Sa Turkey po lahat yung lugar na yun. But go to Turkey right now. Ano mamayagpag doon? Hindi Christianity. Ibang relihiyon. Bakit? Binitawan nila eh. Hindi na hinayaan ng Holy Spirit na kumilos sa kanila. Hindi po natin hayaan sa buhay natin mangyari. Are you with me, church? Amen. Amen? Decided tayo, Lord, I will pursue you more. That's why I declare in this church, hindi po to church na maglalas lang habang mga leaders ng church at core group nito ay nandito. Eh kung tawagin sa ibang lugar, mawawala to. Hindi, we declare na ito po ay magpapatuloy hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Amen? Parapakan natin, Lord. Why? If we continue to let the Holy Spirit fully control this church, fully control the leaders, the pastors, and the members. And my brothers and sisters, hindi po maging effective ang Christian life kung hindi tayo maghaya ng Holy Spirit na gamitin ang Bible. Amen. Ang Bible study. Ang fellowship. Kailangan po yan. And your testimony. Gagamitin ka ng Holy Spirit. So you need to allow Him to control you and move you. Sabi mo sa katabi mo, allow the Holy Spirit to control you. Allow the Holy And to move you. Allow the Holy Spirit to infiltrate your life. Hayaan mo na siya. And give your life a flavor. So as the Holy Spirit, give me a flavor. Give me a colorful life. Binigyan ka na. The day you receive the Lord Jesus Christ, iba ng color ng buhay mo. Binigyan na yun. Kaya lang minsan hindi nagmamanifest. Maybe you don't ask the Holy Spirit. Just allow Him to direct your life once, no, daily. Ephesians 5:18, not from the NIV, from the New Living Translation. Don't be drunk with wine. Why? Because that will ruin your life. To be drunk in another thing will ruin your life. But to be drunk with the Holy Spirit, instead, let the Holy Spirit fill and control you. It will make your life flavorful. Tama ba yung English ko? Amen. And mag-ayos. Preserve. Are you with me, church? Amen. Are you blessed, church? Amen. We have a decision right now to follow the Lord through the Holy Spirit. Amen? And next week, we'll talk about the Holy Spirit will use the Bible. So series to, kapatid. Be here next week and learn more. Let's all stand up and we will pray.